Sa ilang lipunan, ang krisis ay lumilikha ng mga bayani. Ngunit sa bansang ito, sa Pilipinas, ang krisis ay lumilikha ng napakaraming hindi kilalang sakripisyo. At ang pagpapakasakit na ito na walang pangalan ito ang tunay na lakas na paulit-ulit na bumubuhay sa Pilipinas mula sa abo ng kasaysayan. Ito na sana ang itinuturing na pinakamalalang sakuna sa kasaysayan ng tao. May isang bansa na hindi sanay sa mga salitang ito. Isang bansa na kailangang makinig sa ganitong desperadong babala, hindi lamang minsan o 2 beses, kundi hindi mabilang na ulit sa loob ng kasaysayan nito. Digmaan, pagbagsak, mga guho, at sakuna. Kung ito ay ibang karaniwang bansa, matagal na sana itong gumuho, ngunit sa kasaysayan ng bansang ito, ang mga kondisyong ito ay naging pamilyar at paulit-ulit na bahagi ng buhay. Ito ang kwento ng Pilipinas. Subalit, tingnan ninyo ang kahanga-hangang kalagayan ng bansang ito ngayon. Maiisip nyo ba na ito ay isang bansang nakaranas ng gayong mga trahedya? Sa bawat sandali na sinasabi ng lahat na tapos na ang lahat, ang bansang ito ay lumalabas at tumatayo sa sentro ng mundo. Isa sa mga puwersa sa likod ng tila himalang kaligtasang ito ay ang kuwento ng sakripisyo ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito, kung nagustuhan ninyo, mangyaring pindutin ang like at subscribe button. Ang inyong interes ay malaking lakas para sa akin. Ngayon, simulan na natin. Sa isang kapitalistang demokratikong lipunan, sa tingin ba ninyo ay posible ang individual na sakripisyo ng walang pamimilit? Ito ang unang tanong ng aming propesor. Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Naniniwala po akong posible ito. Ngunit ang pagpiling iyon ay dapat may kondisyon, isang angkop na kapalit para sa sakripisyo. Marahang tumango ang propesor. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay kusang nagpapakasakit ng walang kapalit, walang parangal at wala man lang record na naiiwan? Napaisip ako sa aking sarili. Ito ay isang hindi maunawa ang kilos. Ngunit hindi ko ito binigkas. Ang pangalan ko ay Miller, isang mag-aaral ng political science sa isang universidad. Mataas ang aking mga marka at matindi ang aking paninindigan sa aking mga paniniwala. Naniniwala ako na ang kalayaan ng individual ay ganap at ang pagpili ay karapatan ng bawat isa. Ngunit ang klase sa araw na iyon ay lubos na nagpabago sa akin. Isang pangungusap lamang ang isinulat ng propesor sa pisara. Ang krisis ay nagpapakita ng tunay na pagkatao. Ang klase ay hindi nagsimula sa paninisi. Hindi rin ito nagsalita tungkol sa mga sistema o politika. Sinimulan niya ang kwento sa pamamagitan lamang ng pagpapakita kung paano aktwal na kumilos ang mga tao. Ang unang halimbawa ay ang kalagayan sa Amerika noong nagsisimulang kumalat ang pandemya. Lumitaw sa screen ang mga istante sa supermarket, walang laman. Ang mga taong may punong-puno na kariton ay naguunahan at nag-aagawan sa mga bilihin. Nagkaroon ng matinding alitan dahil sa mga mask. Ang argumentong, ang katawan ko ay desisyon ko ay naging panganib sa publiko. Ito ay isang tanawing pamilyar ngunit nakakairita. Seryosong sinabi ng propesor. Ang mga tao ay hindi natakot, nagsimula silang magkalkula. Ang mananalo ay ang siyang makakakuha muna. Kapag ang iba ay nag-imbak, ang kinalabasan ay malinaw. Ang kilos na ito ay binigyang katwiran. Ang mga sumunod ay mga eksena ng kaguluhan, pagnanakaw ng mga pangunahing pangangailangan, at ang pagbagsak ng kaayusan bago pa man makialam ang pamahalaan. Kahit tapos na ang sakuna, ang kawalan ng tiwala at sugat ay nanatili ng matagal. Ang ikatlong halimbawa ay tungkol sa mga baril. Kahit paulit-ulit ang mga insidente, walang nagbago. Ang karapatan ng individual ay mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng kolektibo. Lahat ay may tamang dahilan, ngunit walang nagparaya. Marahang sinabi ng propesor, hindi ito isyu ng kalayaan. Ito ay isyu ng pagkakasunod-sunod ng sakripisyo. Tumingala ako. Nagpatuloy ang propesor. Ang dahilan kung bakit hindi natatapos ang debate sa baril sa lipunang ito ay simple. Ito ay kapaligirang nilikha ng kaisipan na okay lang na isakripisyo ang iba para hindi ako ang kailangang magsakripisyo. May magsasakripisyo ng kaligtasan ng iba para maprotektahan ang kanilang karapatang humawak ng baril at sasabihin nilang ang pagpiling iyon ay lehitimo. Nainis ako. Hindi ba't karapatan naman iyon ng individual? Ngunit pinatahimik ako ng susunod na salita ng propesor. Ang mga problema
ay hindi nalulutas kundi naiipon. Ang krisis ay paulit-ulit dahil walang gustong unang bumitaw sa kanilang parte. Huminto sandali ang propesor at nagbuod. Ang pagkakatulad ng mga kasong ito ay hindi ang kawalan ng kakayahan. May sapat na impormasyon, yaman at teknolohiya. Ngunit sa sandaling ang bawat isa ay nagsimulang magkalkula para sa sarili, huminto ang lipunan. Sa sandaling iyon, binago ng propesor ang screen. Iisang pandemya, parehong kaba, parehong takot. Ngunit isang ganap na magkaibang tanawin ang bumitad, ang Pilipinas. Sa halip na agawan sa pagkain, kaayusan ang unang lumitaw. Sa halip na kaguluhan, katahimikan ang lumaganap. Sa kabila ng pagiging masayahin at madaldal na lipunan, sa gitna ng krisis, ang mga Pilipino ay tumahimik. Mga taong nakapila ng maayos, naghihintay ng kanilang pagkakataon ng may suot na mask. Kahit walang nagsasabi, sila mismo ang naglalayo ng distansya sa isa't isa. Sabi ng propesor, hindi dahil ang Pilipinas ay isang espesyal na banal na lipunan, kundi dahil sa harap ng krisis, may mga taong unang nagbawas ng kanilang sariling parte. Ang pagpiling iyon ay kumalat na parang kadena at bumuo ng mabilis na diwa ng komunidad. Hindi ko napigilan at itinaas ko ang aking kamay. Bakit tinatanggap ng individual ang gayong kalugihan? Wala namang kapalit o garantiya. Maikli ang sagot ng propesor. Para mabuhay ang lipunang iyon. Nawalan ako ng kibo. Ang kaguluhan sa Amerika ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sabay-sabay na pagkalkula ng lahat. Ang bagyo ay sumisira ng bahay, ngunit ang tiwala ay gumuho na bago pa man ito dumating. Ang problema sa baril ay dahil tinanggap ng lahat ang kaisipang okay lang na isakripisyo ang iba. Ang katahimikan ng Pilipinas ay hindi kawalan ng kibo. Ito ay ang ugali ng pag-una sa kapakanan ng kapwa. Hindi ipinaliwanag ng propesor ang sakripisyo bilang isang birtud, kundi bilang kondisyon para manatili ang lipunan. Sa harap ng krisis, ang isa ay naging mas mabilis. Ang Pilipinas naman ay naging mas kalmado. Ang isa ay nag-imbak muna, ang isa ay nagparaya muna. Ang kaayusan ay hindi nilikha ng utos, kundi ng direksyon ng kilos. May unang nagbawas sa kanyang parte, hindi nagsalita, ngunit ipinakita sa gawa. Ang tahimik na pagpiling iyon ang nagtaguyod sa lipunan. Sa huli, sinabi ng propesor, sa parehong krisis, may lipunang naging mas mabilis at may lipunang naging mas mahinahon. Ang pagkakaiba ay hindi sa sistema, kundi sa kung ano ang unang isinuko ng mga tao. Ang reaksyong ito ay hindi nabuo sa loob ng isang gabi. Tumahimik ang buong silid. Walang nagsasalita, ngunit lahat ay nag-iisip. Nagpatuloy ang propesor. Ngayon, hayaan ninyong ikuwento ko kung saan nagsimula ang pagpiling ito. Sa panahong ang bansa ay gumuho, ang mga mamamayan ang unang umako sa papel ng estado. Napaupo ako ng tuwid. Binago ng propesor ang screen. Isang lumang larawan na itim at puti ang lumitaw. Mga taong masipag na nagtatrabaho sa gitna ng mga guho. Noong 1945, ang Pilipinas ay natalo sa digmaan sa ilalim ng pananakop at nawala ang lahat. Ang tinig ng propesor ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang mga pangunahing lungsod ay naging abo. Ang mga industriya ay nawasak at ang gobyerno mismo ay hindi na gumagana. Ang mga tao ay nasa sitwasyong wala nang makain. Napigilan ko ang aking hininga. Hindi ko akalain na ganito pala ang ibig sabihin ng hindi gumaganang estado. Ipinakita ng propesor ang susunod na screen, ngunit ang mga tao ay hindi lamang basta nawalan ng pag-asa. Sa gitna ng malalang sitwasyon, nagtulungan ang mga tao. Sa mga palengke, nagpatuloy ang kalakalan at ang kaunting pagkain ay pinaghatian. Sa mga pabrika, ang mga manggagawa ay kusang naglinis ng mga guho at nagsimulang mag-ayos ng mga makina. Bumigat ang hangin sa loob ng silid. Bago pa man mag-utos ang gobyerno, kumilos na ang mga tao. Sinubukan nilang itayo ang bansa gamit ang sarili nilang mga kamay. Lahat ng estudyante ay tahimik na nakatingin sa screen. Sabi ng propesor, ngunit may kakaibang nangyari. Kahit paralisado ang gobyerno, ang pagbangon ay nagsimulang maging organisado. Ang pondo ay natipon, ang teknolohiya ay ibinahagi, at ang mga bagong industriya ay sumibol. Paano ito naging posible? Sumagot ang propesor. Ang pangunahing kailangan sa pagbangon ay ang kalooban at lakas ng paggawa ng mga tao. Nagbago ang screen, larawan ng mga manggagawang balot ng pawis at langis.
Isinantabi nila ang kanilang sariling buhay. Sa halip na ipadala ang lahat ng sahod sa pamilya, tinanggap nila na ang malaking bahagi nito ay mapunta sa muling pagpapatayo ng kumpanya at pagbili ng mga bagong makina, isang pamumuhunan para sa kinabukasan. Binawasan nila ang kanilang sariling parte sa pinakamababang antas. Nagtanong ako, para saan? Marahang sumagot ang propesor, para sa kinabukasan ng bansa. Para sa muling pagbangon ng mga kumpanya, industriya, at pagbuo ng pundasyon para sa susunod na henerasyon. Lumitaw ang mga numero sa screen. Pinagkasya nila ang barya-barya para makapag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Nagulat ako. Sabi ng propesor, hindi ito basta pagtitipid. Ito ay nagsilbing parang automatikong kaltas sa budget ng bawat tahanan. Hindi ito emosyon, kundi paraan ng pamamahala. Hindi ko maunawaan. Bakit nila ginawa iyon? Nagpatuloy ang propesor at ang mas nakakagulat ay ang nangyari sa loob ng mga tahanan. Ang mga ina ang naging sentro. Lumitaw ang mga larawan ng mga kababaihan. Sila ang nag-asikaso hindi lamang sa pamilya kundi sa buong komunidad. Nagbahagi sila ng impormasyon, pagkain, at bumuo ng network ng tulong. Sa panahong wala ang estado, ang tahanan at komunidad ang pumalit sa tungkulin nito. Kinuha ko ang aking panulat. Hindi ito simpleng paglaban lamang. Bumaba ang boses ng propesor at nagsimula ang paggalaw ng mga personal na ari-arian. Lumitaw sa screen ang mga titulo ng lupa at mga kagamitan. Ibinenta ang mga lupa, ibinenta ang mga negosyo. Ang mga ari-ariang minana pa sa mga ninuno ay ginamit na pondo para sa mga bagong kumpanya o pang-aral ng mga anak. Itinaas ko ang aking kamay. Kahit hindi sigurado ang tagumpay, bakit nila ginawa iyon? Tinitigan ako ng propesor sa mga mata. Ano ang silbi ng ari-arian kung wala ang bansa? Sa kanilang kalkulasyon, kahit protektahan mo ang yaman mo ngayon, walang saysay ito kung walang kinabukasan. Hindi ito donasyon, kundi kalkulasyon para sa kaligtasan. Ang pasya na kung hindi mabubuhay ang komunidad, hindi rin mabubuhay ang individual. Hindi ako makahinga. Ipinakita ng propesor ang susunod na larawan, isang tagapagtatag ng isang malaking kumpanya. Hindi siya nagsimula dahil gusto niyang maging bayani. Isinuko niya ang komportableng buhay at itinaya ang lahat. Bakit? Dahil sa gitna ng gumuhong bansa, nagpasya siyang may kailangang unang magbayad ng halaga. Pagkatapos, ipinakita ang isang sulat. Sulat ito mula sa kanyang ina. Binasa ito ng propesor ng dahan-dahan. Kung ikaw man ay mamatay ng mas mauna sa iyong matandang ina, huwag kang matakot o magtanim ng galit. Ginawa mo ito para sa bansa. Huwag mong babaliin ang iyong paninindigan. Tapusin mo ito hanggang huli. Napatigil ang buong klase. Nanginig ang kamay ko sa paghawak ng panulat. Sabi ng propesor, hindi ito malupit na pagkaina. Sa sitwasyong wala ang estado, ang magulang ang naging boses ng etika ng bansa. Mas mahalaga ang dakilang layunin kaysa sa buhay ng individual. Pinigilan nito ang anumang pag-aalinlangan. Nagulat ako. Sa ibang bansa, mahirap isipin ang ganitong damdamin. Muling binago ng propesor ang screen. Mga batang mukha ang lumitaw. Mga kabataang nasa edad 10 hanggang 20. Sila ang mga kabataang tumayo. Nanginig ang boses ng propesor. Sila ang henerasyong may pinakamaraming mawawala. Oras para mag-aral, karapatang mangarap, at kinabukasan lahat ay nasa kanila. Ngunit sila ang unang tumayo. Ipinakita sa screen ang mahihirap na kondisyon sa trabaho. Mahabang oras, mababang sahod, panganib. Hindi exempted ang mga kabataan. Ngunit nagpatuloy silang magtrabaho dahil naniniwala sila sa kinabukasan ng bansa. Huminto sandali ang propesor. Sinasabi nila na kahit ipanganak silang muli, gusto pa rin nilang maglingkod sa bansang ito. Sila ay mga mag-aaral at manggagawa. Hindi sila natinag ng tukso, pananakot, o hirap. Halos maiyak ako. Nagpatuloy ang propesor. Hindi ito kabaliwan. Pinili nila ang kinabukasan ng komunidad kaysa sa sarili nilang kinabukasan. Ang henerasyong may pinakamaraming mawawala ang unang sumuko. Ang ganitong bagay ay hindi makikita sa kasaysayan ng ibang bansa. Lumakas ang boses ng propesor. Sa kanluran, ang sakripisyo ay inaalala bilang kadakilaan ng isang individual. Itinatala ito bilang kwento ng bayani. Ngunit sa Pilipinas, ang sakripisyo ay nanatili bilang paraan kung paano napanatili ang lipunan. Ito ay isang sistema.
walang nag-utos, ngunit ang pera ay natipon, ang mga organisasyon ay kumilos, at ang pamilya ang gumanap sa tungkulin ng Estado. Tiningnan ng propesor ang mga estudyante, habang ang kanluran ay nagtatanong kung bakit ako ang kailangang magsakripisyo, ang Pilipinas ay nagkalkula kung sino ang dapat unang magsakripisyo. Walang kapalit, walang parangal, walang record, ngunit naunang kumilos ang mga tao. Ito ay sakripisyong walang kondisyon na hindi makikita sa ibang bansa. Dinamdam ko ang bawat salita. Nagpatuloy siya. Ang tahanan ang naging bintana ng Estado at ang ina ang boses ng etika ng bansa. Ang pagsuko ng ari-arian ay hindi emosyon, kundi isang desisyon. Isang kalkulasyon na, ano ang silbi ng yaman kung walang bansa? Ang maliit na yaman ay naging pundasyon ng muling pagbangon. Binuod ng propesor. Hindi nila tinawag na birtud ang sakripisyo. Alam lang nila na kung walang bansa, walang saysay ang lahat, kaya nauna silang nagbawas. At ang paraang ito ay hindi natapos sa muling pagbangon lamang. Sa bawat krisis, ang bansang ito ay muling nabuhay sa parehong paraan. Ipinakita ng propesor ang isang bagong larawan. Masiglang bayan noong panahon ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Mula 1950s, nakamit ng Pilipinas ang isang milagrosong pag-unlad, sabi ng propesor. Nagtrabaho ng husto ang mga tao. Sa bilis na ikinagulat ng mundo, lumago ang ekonomiya. Nakahinga ako ng maluwag, sa wakas ay nagbunga ang lahat. Ngunit muling bumigat ang mukha ng propesor. Ngunit ang paglagong iyon ay nagdala ng bagong pagsubok. Nagbago ang screen sa mga maruming ilog at usok mula sa mga pabrika. Ang mabilis na industrialisasyon ay nagdulot ng malalang problema sa kapaligiran. Lumaki ang agwat sa pagitan ng lungsod at probinsya. At noong 1970s, tinamaan ang Pilipinas ng oil shock. Huminto ang paglago ng ekonomiya at nagkaroon ng kaguluhan. Ipinakita sa screen ang mahabang pila para sa mga pangunahing bilihin. Napahinto ako. Kakabangon lang mula sa digmaan, krisis na naman. Naisip ko ang kasalukuyang Pilipinas. Paano kaya naging ganito ang itsura ng bansang ito? Anong puwersa ang nagdala rito? Nagtanong ang propesor. Walang yaman. May matinding pressure mula sa ibang bansa. At gulo sa loob. Sa puntong ito, ano ang mangyayari sa karamihan ng mga bansa? Sagot ng isang estudyante. Aasa sa tulong ng ibang bansa o magkakawatak-watak, tumango ang propesor. Tama. Ngunit ang Pilipinas ay gumawa ng ibang desisyon. Ipinakita ang larawan ng mga pabrika. Ang mga tao ay nagkaisa para sa teknolohiya at produktibidad. Ang mga pinakamagagaling na inhenyero at manggagawa ay kusang humarap sa mahihirap na hamon. Sila ang unang nagtrabaho ng overtime at natulog sa mga pabrika. Ang henerasyong may hawak ng kasalukuyan at kinabukasan ng bansa ang kusang nagsikap mula sa loob. Sinabi ko, ang mga taong pinakakailangan ang siyang humarap sa pinakamahirap na hamon. Sumagot ang propesor. At pinili nila iyon ng kusa. Walang pumilit. Nagbago ang screen sa isang laboratorio. Pagbuo ng mga makinang matipid sa krudo, araw at gabi ang pananaliksik. Kahit mabigo, walang sumuko, napakaliit ng kapalit. Ipinakita ang mga pagod na inhenyero, ngunit hindi tumitigil ang boses ng mga gustong magpatuloy. Bakit? Tanong ko. Sagot ng propesor, dahil kailangang malampasan ang krisis na ito. Kung hindi magtatagumpay ngayon, guguho muli ang bansa. Hindi ito sugal, kundi kalkulasyon. Pinili ang kaligtasan ng bansa kaysa sa sariling ginhawa. Tinanggap ang hirap para sa dakilang layunin. At ang mas matindi, ang kinita mula sa kanilang teknolohiya ay hindi napunta sa kanilang sariling bulsa. Halos lahat ay ibinalik sa pananaliksik at pagpapatayo ng mga pasilidad. Binawasan ang gastos sa buhay para mamuhunan sa kinabukasan. Isinantabi ang sariling parte. Ang ganitong pagpili ay mahirap makita sa ibang bansa, sabi ng propesor. Sa isang bansang may krisis, ang mga pinakakailangang tao ang humaharap sa hamon at ang kinitang yaman ay hindi nila ginagamit para sa sarili. Sa bawat industriya, ganito ang nangyari. Mas pinahalagahan ang kompetisyon ng kumpanya sa buong mundo kaysa sa pagtaas ng sariling sahod. Hindi ito usapin ng kahirapan, kundi ng pagkakasunod-sunod. Una ang bansa, huli na ako. Ang mga itinayo nila ay hindi lamang produkto. Mga kalsada, tulay, paaralan, at planta ng kuryente. Ang sakripisyo ng individual ay naging kapital ng bansa.
Sa loob ng mga tahanan, may mga reklamo at hirap. Ngunit kaunti ang bumibitaw. Mas nanaig ang pagtitiis kaysa sa welga. Bakit? Dahil ang mga ama ay nagtayo ng bansa sa pamamagitan ng hindi pagrereklamo. Ang kanilang katahimikan ay hindi pagsuko, kundi pagtatayo. Isang henerasyon na mas inisip ang paglago ng bansa kaysa sa sariling hapdi. Alam nilang kung sila ay bibigay, guguho muli ang bansa. Nagtanong ako, nang may halong emosyon, paano ito naging posible? Ano ang nagtulak sa kanila? Ipinakita ng propesor ang sitwasyon noong 1990s, pagbagsak ng ekonomiya. Maraming kumpanya ang nagsara, maraming nawalan ng trabaho, ngunit muling nangyari ang parehong bagay. Mahabang pila ng mga taong nagbibigay ng kung anong mayroon sila. Hindi ito utos ng gobyerno, kusang loob na nagbigay ang mga tao para sa muling pagbangon ng mga kumpanya at tulong sa mga nawalan ng trabaho. Ang mga matatanda ay nagbigay ng kanilang ipon, ang mga mag-asawa ay ibinenta ang kanilang mga singsing sa kasal. Sabi ng propesor, hindi ito kampanya ng pagiging makabayan. Ito ay memorya. Ang memorya ng muling pagtatayo mula sa abo ng digmaan. Alam ng henerasyong ito na kapag gumuho ang bansa, wala ring matitira sa individual. Bakit sila muling nagpapakasakit kung nagawa na nila ito dati? Tanong ko. Dahil kung walang magpapasan ngayon, wala nang mapipili ang susunod na henerasyon, sagot ng propesor. Hindi natatapos sa isang sakripisyo. Ito ay paulit-ulit na pagpili sa bawat krisis. Ang Pilipinas ay hindi nagluwas ng likas na yaman, kundi nagluwas ng tao at kanilang lakas. Ang mga pinakakailangang tao ay nanatili sa pinakamahirap na lugar, lumikha ng yaman at hindi ito ginamit para sa sarili. Itinanim nila ito para sa kinabukasan. Hindi muna pinrotektahan ng bansa ang mamamayan. Ang mamamayan ang unang nagtanggol sa bansa. Ang industrialisasyon ng Pilipinas ay hindi paglipat ng teknolohiya, kundi paglipat ng sakripisyo. Ipinakita ng propesor ang isang eksena sa ibang bansa noong 2001. Isang lalaking lasing ang nahulog sa riles ng tren. Maraming tao sa paligid, ngunit walang gumalaw. Bakit? Dahil sa matinding individualismo, iniisip nila ang pananagutan kung magkamali sila. Ngunit may isang Pilipinong estudyante na tumalon sa riles nang walang pag-aalinlangan. Namatay siya habang sinusubukang iligtas ang iba. Niyanig nito ang lipunang iyon. Bakit nagawa ng isang dayuhan ang hindi nila magawa? Ipinakita rin ang halimbawa sa China kung saan ang pagtulong ay naging panganib dahil sa takot na baligtarin at kasuhan. Ang pagtulong ay naging risk. Ngunit sa Pilipinas, kapag may aksidente o may nahulog na gamit sa kalsada, lilitaw ang mga tao mula sa kung saan-saan. Tutulong sila at aalis din agad. Hindi sila makatitig lang sa taong nahihirapan kahit malugi pa sila. Noong 2011, nang tumama ang matinding sakuna sa bansa tulad ng Yolanda, sinabi ng mga eksperto na aabutin ng 20 taon ang pagbangon. Ngunit bago pa ang gobyerno, kumilos ang milyon-milyong voluntaryo mula sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Gamit ang sariling pera, pumunta sila sa mga nasalanta. Milyon-milyon, hindi utos, kundi kusa, mga estudyante, may bahay, empleyado. Naglinis ng putik at goho gamit ang mga kamay at pala sa gitna ng alikabok at baho. Ang pagbangon na dapat ay 20 taon ay natapos ng mas mabilis na tila tinatawanan ang prediksyon ng mga eksperto. Paano? Tanong ng estudyante. Dahil milyon-milyon ang kumilos, sagot ng propesor. Ito ay hindi moralidad, kundi isang likas na ugali na natutunan mula sa kasaysayan. Noong 2020, dumating ang COVID-19. Hindi ito panandali ang sakuna kundi mahabang krisis. Sa ibang bansa, nagkaroon ng mga protesta laban sa mask at lockdown. Sabi nila, ang katawan ko, ang kalayaan ko, ngunit sa Pilipinas, naging tahimik. Tinanggap ang mga restriksyon, isinara ang mga tindahan at nanatili sa bahay. Hindi ito kawalan ng kalayaan, kundi isang kolektibong instinct para mabuhay. Ang mga maliliit na negosyante ang pinakanahirapan, ngunit sa halip na malawakang protesta, pinili nilang magtiis muna para sa kabutihan ng lahat. Ang mga frontliner naman ay nagtrabaho hanggang sa sukdulan ng pagod nang hindi naghahangad na tawaging bayani. Ginawa lang daw nila ang dapat nilang gawin. Ang Pilipinas ay naging mas tahimik sa harap ng sakuna. Kapag mas kaunti ang salita, mas mabilis ang katatagan. Dahil walang nagpabida, gumana ang sistema. Sa kasaysayan ng Pilipinas,
Ang sakripisyo ay hindi pagpili na burahin ang sarili, sabi ng propesor. Ito ay pagpili na huwag maputol ang lipunan para may madatnan pa ang susunod. Ipinakita niya ang kasaysayan mula pa noong panahon ng Espanyol at mga kalamidad. Noon pa man, ang mga Pilipino ay nagbabahagi na ng pagkain ng kusa para hindi gumuho ang komunidad. Hindi nito napatigil agad ang gutom, ngunit pinigilan nito ang tuluyang pagbagsak at nagbigay ng oras para makabangon ang lahat. Ang sakripisyo ay hindi laging nagbubunga ng tagumpay, ngunit pinipigilan nito ang pagkawasak. Ang pagbangon ng Pilipinas pagkatapos ng 1945 ay naging posible dahil may lipunang natira para magsimula muli. 3 bagay ang nagawa ng sakripisyo. Ina, nakakuha ng oras. 2. Napanatili ang ugnayan. 3. Nag-iwan ng pagkakataon para sa susunod na henerasyon. Ang mga Pilipino ay hindi nagpakasakit para maging bayani. Ginawa nila ito para maging posible ang susunod. Sa kabila ng mga lindol, bagyo, digmaan, at krisis sa ekonomiya, hindi naputol ang ugnayan ng Pilipinas. Bakit? Dahil may mga taong unang nagbawas sa kanilang parte. Ang sakripisyong nagpalaki sa bansa ay nangyari sa loob ng mga tahanan. Walang pangako ng kapalit, walang record. Ang paguna sa anak kaysa sa sariling luho, ang hindi pagpapakita ng kahinaan ito ay naging parang panuntunan. Ang mga ama na nagtrabaho ng walang pahinga at nanahimik sa hirap ay nagsilbing safety device ng pamilya. Ang mga ina na huling kumakain at pinagkakasya ang barya ay naging finance minister at crisis manager ng tahanan dahil dito napanatili ang pangarap sa edukasyon. Ang mga panganay na nagtrabaho agad para mapag-aral ang mga kapatid ay kusang tumanggap ng pasanin. Ang resulta, mabilis na tumaas ang antas ng edukasyon at nagkaroon ng jump sa katayuan sa buhay sa loob lang ng isang henerasyon. Ang kapatid na nag-factory worker ay nagkaroon ng kapatid na nakapagtapos ng kolehiyo at ang susunod na anak ay naging propesyonal. Ito ay isang hindi nakasulat na kontrata sa pagitan ng mga henerasyon. Hindi itinuro sa paaralan, kundi natutunan sa panonood sa magulang at nakatatandang kapatid. Pinili nilang burahin ang kanilang kasalukuyan para mag-iwan ng kinabukasan sa iba. Mas mahalaga ang tagumpay ng anak kaysa sa sariling kasiyahan. Tinapos ng propesor ang klase. Ang aralin na ito ay hindi para sabihing tularan ng Pilipinas. Ngunit tingnan ninyo ang mga taong nakita natin. Mga manggagawang nagtrabaho sa ibang bansa para sa pamilya. Mga inhenyero sa loob ng mga pabrika. Mga inang nasa palengke. Mga voluntaryo sa gitna ng baha, at mga mamamayang nanahimik sa gitna ng pandemya. Wala silang pangalan sa kasaysayan. Hindi sila na-interview. Ngunit dahil sa kanila, hindi gumuho ang lipunan. Ito ay hindi himala. Ito ay ang akumulasyon ng paulit-ulit na pagpili sa loob ng daan-daang taon. Ang inyong lipunan ay magaling sa pagprotekta sa kalayaan, sabi ng propesor. Ngunit kapag gumuho ang lipunan, sino ang unang papasan? Walang sumagot. Hindi ko sinasabing mas moral ang paraan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansang alam kung paano i-adjust ang pagkakasunod-sunod ng kalayaan sa oras ng krisis. Alam nila kung kailan dapat unahin ang komunidad. Ngayon, ang Pilipinas ay patuloy na bumabangon at nagiging leader sa iba't ibang larangan mula sa teknolohiya, serbisyo hanggang sa kultura. Nangyari ito dahil may mga taong naunang kumilos bago pa man magutos ang gobyerno. Hindi ito kagandahan lamang ng Pilipinas. Ito ay paraan kung paano malalampasan ng isang lipunan ng krisis. Laging may unang pumapasan. Naisip ko, lagi akong tinuturuan na itanong, bakit ako ang kailangang magsakripisyo at ang karapatan ko ay ganap? Ngunit ang klase na ito ay nag-iwan ng ibang tanong. Kung walang unang papasan, mayroon bang susunod? Ang mapilitan na magsakripisyo ay isang opresyon. Ngunit ang lipunang walang gustong unang magpasan ay tiyak na guguho. Ang mga Pilipino ay hindi nag-isip na sila ay biktima ng sakripisyo. Inisip lang nila na sila ay mga magulang, mga anak, mga kapatid at mga Pilipino na ginagawa ang dapat gawin. Ang tahimik na pagpiling iyon ang nagdala sa bansa rito. Ang huling tanong ng propesor. Sa inyong lipunan, sino ang unang papasan sa oras ng krisis? Ang bansang ito ay laging sinasabihan na guguho na. Ngunit laging nakatatagal, laging bumabangon. Ang lakas na iyon ay hindi nanggaling sa yaman, kundi sa pagpili ng bawat tao. Ang sakripisyo ng walang pangalan iyon ang gumawa sa Pilipinas ngayon.
Kaya naman hanggang ngayon, ito ay nananatiling bansang hindi madaling mabali. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo muli sa susunod na kwento.